But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, eh wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga.